Sa buhay, may mga bagay na dumarating nang hindi natin inaasahan. Pagsubok, biyaya, kasiyahan, kabiguan, balakid. At kung nababagot man ang tadhana, pag-ibig. Ngunit paano nga ba natin malalaman kung alin sa mga ito ang tunay na darating? Paano kung ang kasiyahan pala ang hahantong sa kabiguan? Kung ang sanhi ng pagsubok ay ang biyayang natanggap? At paano naman kung ang akala mong balakid ay pag-ibig pala? Dear Mama Yana, magandang araw po sa inyo at sa mga isko at iska nating nakikinig. Tawagin niyo na lamang po akong Ali. Sa totoo lang, hindi ko alam paano sisimulan ng istorya. Ang akala ko kasing wakas ay simula pa lang pala. Watch where you're going, idiot! Sensya naman, miss. Ikaw nga itong nagmamadaling maglakad eh. God! Malamang. Kita mong first day of school, kainis. OA naman no. Alright everyone, please settle down as I will now start assigning your seats. Alright, for the first row, Miss Lim next to Mr. Rosare, Mr. God, Calvan, sino and naman Mr. kayo makakatabi Azucena. ko? Please. Competitive naman sana. Ayoko ng pabigat. And lastly, Mr. Diego next to Miss Dilac. Yes, Miss? Gonzales po. Hindi po yata nabanggit pangalan ko. Ah, right, Miss Gonzales. You will be seated next to Miss Good morning. Pasensya na po, na late. Nahirapan lang hanapin yung classroom. And you are Miss De Vera? Yes po. Ah, yes, perfect timing. You'll be seated next to Miss Gonzales over there. Alright, listen up. For our first assignment, huwag kayong umangal, madali lang to. You know, classic getting to know each other. But, with a twist, you will be introducing your respective seatmates. Kaya today, do your best to get to know each other. So, anong intro ko sa'yo bukas? Miss Eyes on the back of her head? Talaga? Ikaw, Miss Bulldozer. Di tumitingin sa dinadaanan tapos siya pagalit. At least ako, my sense of direction, hindi lost sa hallway and sa personality. Kulang na lang kabitan ka ng GPS. Sorry hindi ako gaya mong may main character syndrome. Next time, maglalagay na ako ng stop sign sa hallway para sa'yo. Wow, ha? Oh, Kasalanan mo. sino kaya nagsimula? Sino kayang OA? Kung OA ako, ikaw may PhD sa acting. O, ayan. Sagutan mo na lang yung mga questions dyan, tapos bigay mo sa akin para matapos na to. Baka hindi mo pa alam paano basahin yan. Talaga? Paano mababasa ko? Parang sinulat gamit pa. Sagutan mo na lang, tapos bigay mo sa akin bukas. May lakad pa ako. Paano naman mga tanong ko sa'yo? Problema mo na yon. Akala ko'y matatapos na ang bangayan namin noon, mamaya na. Pero iba pala ang plano ng tadhana. Tuwing kasama ko si Rian ay tila ba bumubuhos ang lahat ng naipon kong kasungitan. Pansin na rin siguro ito ng mga kaklase namin, pati na rin ng mga guro. Kaya naman, parati na rin kaming ipinapares sa isa't isa. Pero imbes na bread and butter, ay para kaming tubig at mantika na hindi pwedeng pagsamahin. Hinding-hindi ko malilimutan mamaya na ang mga naging inkwentro namin sa iba't ibang parte ng paaralan. Nandiyan na ang eksena sa bus, sa study lounge, at kahit sa classroom habang vacant. Alright class, welcome to Luntiang Gubat Eco Park. Stay in pairs for safety. You'll complete the nature trail activity with your seatmates. Sa laking gulat ko, mamaya na, ay naging tahimik at mapayapa ang umpisa ng nature trail. Mabango at presko ang ihip ng hangin, hatid ng banayad na huni ng mga ibon. Pero, kagaya ng lahat ng mga bagay na ginawa naming magkasama, nagkaroon ng problema. Nawawala si Rian. Sa mga panahong iyon, mamaya na ay naramdaman kong tumahimik ang kagubatan. Nawala na ang mayuming huni ng mga ibon
at ang kaninang preskong simoy ng hangin ay biglang naging matamlay. Ramdam ko ang pawis sa aking noo at leeg. Nagsimula na ring manlagkit at manginig ang aking mga kamay. Patuloy kong tinawag ang pangalan ni Rian, ngunit ang tanging sagot ay ang alingawngaw ng boses ko. Malapit na akong umiyak noon, mamaya na. Nang biglang, Aliyah, kanina pa kita hinahanap ah. Saan ka ba nagpunta? Aliyah? Hey, okay lang yan. sa mga oras na iyon ay nagsimula ng tumulo ang mga luha ko, mamaya na. Sinubukan ko itong pigilan, ngunit ang takot, kasabay ng hapdi sa aking palad, ay nagpabugso ng aking pag-iyak. Doon na napansin ni Rian ang sugat ko sa kamay. Nagsimula na niyang linisin at lagyan ng gamot ang mga sugat ko noon. And she was surprisingly gentle with me. Marahan niyang inilapat ang benda sa palad ko pagtapos ito linisin. And what was most surprising was that despite the blood, hindi ako nakaramdam ng sakit. Noon lang talaga ako nagkaroon ng pagkakataon na papansin at makita talaga si Rian, mamaya na. Ang maliit niyang nunal sa mukha, mahabang pilik mata at matambok na pisngi. Nakakunot ang kanyang kilay habang kumikilos, as if aiding me requires much effort and attention. Ayokong aminin ito, mamaya na. Pero nung oras na yon ay naramdaman ko ang pag-usbong ng damdamin sa aking dibdib, na para bang nawala ang bigat sa aking mga balikat at nakahinga na ulit ako ng maluwag. Siguro nga ay karma ko na rin talaga ito. Unti-unti ko nang naiintindihan ang lahat. Unti-unti ko nang tinatanggap na ang dating apoy sa aking pagkatao ay tuluyan ng napuksa. Pero naiintindihan ko rin po na masyado pang maaga at masyado pa kaming malayo. Kaya imbis na magmadali ay hinayaan kong tumakbo ang oras. Hinayaan kong lumubog ang araw at sumibol ang gabi. Hinayaan kong magpalit ang mga buwan. Hinayaan ko at inalagaan ko. Ang bawat tingin, bawat ngiti at bawat tawa ay inipon ko. Ang mga saglitang pagsagi ng aming mga kamay ay tuluyang naging paghawak. Ang pagdikit ng aming mga katawan sa mga masisikip na silid sa paaralan ay tuluyang naging yakap. At ang dating pag-aalinlangan ay nagbago sa simpleng pahintulot. At kahit hindi man sabihin, kasabay nito mamaya na ay ang pagbabago ng mga damdamin.